Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Philippines Trending News. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Simula, anumang oras, tingnan po natin ang balitang ito. Kasi ayon po dito sa report, 110 Chinese militia vessels na mataan daw po sa West Philippine Sea. Ngayon, meron din po ditong balita, Chinese ships sa West Philippine Sea. Dumami bago ang balikatan, posibleng pambubulabog, binabantayan. Okay, tingnan po natin muna ang balitang ito. Umakyat na sa mahigit 100 ang Chinese militia vessels na monitor sa West Philippine Sea. Ganyan karami, no? Kailan pa naman ginaganap ang balikatan exercises? Nakatutok si Ian Cruz. So dito, mga sangkay, magkakaalaman talaga kung sino yung matigas. Kaya nga lang, ang kinakatakot po natin dito, what if magkaroon po talaga ng matinding konfrontasyon dyan sa West Philippine Sea? Hindi posible pang mangyari ang ikatlong digmaang pandaigdigan kung mangyayari ito, na wag naman po sana. Sa pasimula ng balikatan exercise kahapon, na-monitor daw ng Philippine Navy na umaabot sa 110 Chinese militia vessels ang nasa West Philippine Sea. Grabe, tingnan nyo naman kung gaano kadami yan, mga sangkay, oh. Kinalat po nila. Bakit? Kasi dyan po dadaan yung mga sundalo. Ayon pa naman sa report, mga sangkay, yung mga Navy ng Pilipinas ang siyang, ano tawag dito? Haharang sa sino mang mangingialam sa balikatan exercise. So ano kaya ang gagawin nila dito? Mahigit doble ang bilang kumpara sa bilang na 50 noon lang nakaraang linggo. At malayo rin daw sa average na bilang nito sa nagdaang mga buwan. We have been monitoring their presence for the past 2 months since I became this PN spokesman for West Philippine Sea. And like what I said, is a fairly constant number from a low of 33 to 69 on a weekly basis. This upsurge is out of the normal. Iba pa sa mga militia vessels ang 11 barko ng China Coast Guard at 3 barko ng People's Liberation Army Navy. Grabe. Sa nagdaang mga rotation and resupply mission sa West Philippine Sea, magkatulong ang mga militia vessel at China Coast Guard sa pagharang sa mga barko ng Pilipinas na patungo ng Ayungin Shoal. Okay, yan po ang nangyayari, mga sangkay, noon. Diba nga po, lagi pong natitiktikan po dyan yung Pilipinas kapag naghahatid po ng supply sa BRP Sierra Madre, yung barkong nakasadsad doon. Bagamat hindi raw naaalarma, ayaw nang isipin ng Philippine Navy na ang pagdami ng Chinese vessels ay dahil sa ginaganap na balikatan exercise. Kung saan isa sa inaabangan. Ayan, o. Haharangin ba nila yan, mga sangkay? Kasi kapag nangyari yan, matinding kapag halimbawa dumaan sila doon, tapos nandun pa rin yung mga Chinese militia vessels, matinding konfrontasyon ang magaganap dyan. Kaya nga po, minsan di natin maiiwasan talaga na isipin, ano ba? Hahantong ba sa gera ito? Ang group sail o sabayang paglalayag ng mga barko ng Pilipinas, Amerika at France. Bago nagsimula ang balikatan, may ilang maritime vessels pangaraw na namataan malapit sa mainland Palawan. Westcom and Naval Forces West was monitoring them, and Westcom dispatched a Coast Guard vessel to intercept them. However, when the Coast Guard vessel got to their track, both ships were gone. Samantala, dinatikos ang isang Chinese newspaper ang planong pagpapalubog ng barko bilang bahagi ng pagsasanay sa balikatan exercise sa Maylawag, Ilocos Norte. Ito ang hindi na aktibong barko ng Philippine Navy na BRP Lake Caliraya. Ang aligasyon ng pahayagan, ang barko daw ay Chinese-made. It's just coincidental. It's not complicated, it's coincidental. We have to check.
If ever it is, it's no pun intended, no meaning to that. It's just coincidental. If ever it is. The vessel has been used in the Philippines for a long time. So any attachment, if ever there is any, doesn't matter at all. It's an old Navy vessel which we decommissioned, and just like in any sinking exercise around the world, they use old vessels as the target of the exercise, and the same thing we are doing with Lake Caliraya. Okay. So yan po mga sangkay ang nangyayari, no? At tingnan pa po natin itong isa sa mga report. So there's been a surge in the presence of the maritime militia, specifically in Baholi, Masinloc, and Pagasa. This coincided with the launching of Balikatan. Nakakabigla subalit hindi nakakabahala ang pagdami ng Chinese maritime militia vessels sa West Philippine Sea. Ayun, nakakabigla pero hindi nakakabahala. Nagulat sila mga sangkay sa biglang pagdami pero hindi daw po sila nag-worry. Bakit ka naman mag-worry kung kasama mo naman yung mga malalakas na bansa, di ba? Kaya nga lang mga sangkay, saan po natin na kung andyan pa rin yan at madaanan po yan ng marami sa mga warship ng mga ng Amerika at ng France, posible po talaga magkaroon yan ng matinding konfrontasyon kung hindi po aalisin yan ng China. Ayon kay Commodore Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy para sa West Philippine Sea, mula April 16 hanggang 22, nasa 110 Chinese maritime militia vessel ang na-monitor nila sa West Philippine Sea. Dami, no? You know, total of 124 Chinese vessel. Pinakamarami ang 44 malapit sa Pag-asa Island. Mayroon din 31 sa Baho de Masinloc at 28 sa Ayungin Shoal. Grabe. Mas malayo ang na. bilang na ito kumpara sa 69 na na-monitor nila sa unang linggo ng Abril at 50 noong ikalawang linggo. Bukod pa ang 15 Chinese fishing vessels. Wala namang na-monitor na pagdami sa bilang ng PLA Navy vessel at Chinese Coast Guard. Ayon kay Commodore Trinidad, posibleng may kinalaman ito sa pagsasagawa ng balikatan exercises. Hindi talaga malabo yan mga sangkay. Ano ba yon? Hindi naman pwedeng sabihin natin na hindi, ano lang yun, mga biglaan lang talaga dumami pero walang kinalaman dito sa balikatan exercise. Ito pa namang balikatan military exercise mga sangkay. Ito po yung pinakamalaki sa kasaysayan. Pinakamatindi dahil po sa sobrang daming mga sundalo na magiging kasali dito. Kasali kasi nag-umpisa na po mga sangkay. At meron po silang tinatawag na show of force na gagawin na sabay-sabay po maglalayag itong mga warship ng Amerika, France at Pilipinas. Our monitoring for the past 2 months for March and April has given us a fairly constant from a low of 33 to a high of 69 and an average around 60 various vessels of China. It's only for this week that we have seen a surge of up to a total of 124. 3 PLA Navy, 11 Coast Guard, and 110. Pataas ng pataas yung numero mga sangkay nitong mga barko ng China. So yes, this coincides with Balikatan. Hindi normal ang biglang pagdami ng bilang na ito ng Chinese Maritime Militia na nasa iisang lugar lamang na nakahimpil at nagkukumpulan. Ngunit hindi naman nababahala ang Philippine Navy rito. Hindi rin nila inaasahan ng China na maghihimasok sa isasagawang balikatan exercise kung saan magsasagawa rin ng multilateral maritime exercise sa West Philippine Sea. No. Because it is an activity between the U.S. and the Philippines. Historically, the illegal, unprovoked, uncalled for action of China will only... Okay, so, ayan pa yung nangyayari mga sangkay. Ano ba sa tingin nyo? Halimbawa, magkasalubong itong Pilipinas at itong grupo ng Pilipinas, America, France, Philippines, pag nagkasalubong po yan, ano ba sa tingin nyo? Wala bang magaganap? O hindi kaya posibleng mangyari itong sinasabing digmaan, mga sangkay?
Posible talaga Kasi yun. bigla pong dumami, no? Kung kailan nagkaroon ng balikatan exercise. So ano po ang inyong opinion tungkol dyan? Comment nyo po sa ibaba. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.